hinubog ang mitolohiyang Ehipsyo ng ilang natatanging Diyos. At isa rito ang Diyos na si Banebjedet. Sa sining ng mga Ehipsyo, karaniwang inilalarawan ang Diyos na ito bilang isang may pakpak na nilalang na may ilang ulo ng barakong tupa, o bilang isang karaniwang Diyos na Ehipsyo na may katawang tao ngunit ulo ng tupa. Ang larawan ng tupa ay malalim na nakaugnay sa sigla at lakas ng paglikha. Mga katangiang isinasakatawan ni Banebjedet. Bilang sagisag ng pagkamayabong, lalong mahalaga ang hayop na ito para sa isang lipunang nakatuon sa pagsasaka tulad ng Ehipto, kung saan ang pagpaparami at kasaganaan ng ani ay susi sa ikabubuhay. Ipinahihiwatig din ng ulo ng tupa ang kapangyarihang makahari, na iniuugnay si Banebjedet sa konsepto ng banal na awtoridad na sumusuporta sa paraon. Maaaring isalin ang pangalang Banebjedet bilang Panginoon ng Jed, na tumutukoy naman sa haliging Jed na sumasagisag sa katatagan at lakas. Tinasalamin ng pangalang ito ang kaniyang papel bilang Diyos na nagtataguyod ng kaayusan at kapangyarihan sa mababang Ehipto. Mula nang siya'y ipagdiwang sa Mendes, pinarangalan si Banebjedet bilang Diyos na tagapangalaga. Lumalim ang kaniyang impluwensya sa lokal na relihiyosidad hanggang sa maging sagisag ng kapangyarihan at awtoridad hindi lamang sa delta ng Nilo kundi sa buong Ehipto. Napakahalaga ng ugnayan ni Banebjedet sa iba pang mga Diyos upang maunawaan ang posisyon niya sa panteon ng mga Ehipsyo. Madalas siyang ipare sa kaniyang kabiyak na si Hatmehit, na sinasamba sa Mendes bilang diyosa ng tubig at pagkamayabong. Bilang mag-asawang banal, huwaran sina Banebjedet at Hatmehit ng pagsasanib ng mga puwersang panlalaki at pambabae, mahalaga sa pagpapatuloy ng buhay at kasaganahan ng kaharian. Bukod dito, madalas na pinagsama si Banebjedet sa katauhan ni Osiris, Diyos ng kamatayan at muling pagkabuhay, at ni Ra, Diyos ng araw. Pinalakas nito ang kaugnayan niya sa kapangyarihang makahari at sa pagiging lehitimo ng paraon. Bunsod ng ganitong pagsasanib, lumawak ang kaniyang impluwensya at naisama ang kaniyang kulto sa iba't ibang tradisyong panrelihiyon ng mga Ehipsyo. Nakasentro ang kulto ni Banebjedet sa lungsod ng Mendes, kung saan siya ang pangunahing Diyos. Ang templo sa Mendes ay isa sa mahahalagang sentrong panrelihiyon ng mababang Ehipto. At doon siya'y pinararangalan sa pamamagitan ng mga ritual na kinabibilangan ng paghahandog ng pagkain, pagsusunog ng kamanyang, at mga seremonyang nagpupugay sa kaniyang kakayahang magbigay ng katatagan at pagkamayabong. Idinaraos din ang mga pistang nakatalaga sa kaniya na lalo pang nagpapatibay sa kaniyang papel bilang tagapagtanggol ng kaharian at tagapagpanatili ng kaayusan. Mahalaga ang mga ritual na ito para sa mga naninirahan sa Mendes na nakikita kay Banebjedet ang isang banal na tagapagbantay upang matiyak ang kasaganaan at pagpapatuloy ng kanilang lungsod. Sa mitolohiyang Ehipsyo, si Banebjedet ay mahalagang Diyos na kaugnay ng kapangyarihan, pagkamayabong at katarungan. Tinuring siyang banal na tagahatol na dinudulog upang mamagitan sa mga pagtatalo at magkaloob ng katarungan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa lupa at ani. Ang kaugnayan niya sa pundasyon ng haliging Jed ay nag-uugnay rin sa kaniya sa ideya ng katatagan at pagpapatuloy, na nagpapalakas sa papel niyang tagapagtanggol ng kaayusang pangkosmos at panlipunan. Ayon sa mga taga-Mendes, higit pa siya sa karaniwang Diyos. Siya ang pinagkukunan ng kaayusan at kagalingan ng kanilang pamayanan. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang kulto ni Banebjedet, lalo na nung mga panahong laganap ang pagsasanib ng mga Diyos. Habang dumaraan sa mga pagbabagong pampolitika at pangkultura ang Ehipto, madalas na pinag-isa si Banebjedet sa iba pang mga Diyos tulad ni Osiris, kaya lalo pang tumingkad ang kaniyang kahalagahan at nanatiling makabuluhan ang kaniyang pagsamba. Maging sa mga sumunod na panahon, nang lumitaw ang mga bagong kulto, napanatili ni Banebjedet ang kaniyang posisyon bilang Diyos na sumasagisag sa katatagan at pagpapatuloy ng kapangyarihan sa Ehipto. Tunay ngang ang kaniyang pamana na nakaugat sa lungsod ng Mendes ay patunay pa rin sa kasalimuotan at lalim ng relihiyosidad ng mga Ehipsyo.